Sino masaya dito ngayong umaga? Lahat nga na masaya, pumalakpak para sa Panginoon. Yan ay simbolo na tayo ay pinagpala ng Diyos sa buong sambuan ng Agosto. Yung mahabang palakpak, mas marami pang pagpapalang darating sa ating lahat. Sige, one more time. Sige ko ng Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, tayo ngayon ay live dito sa Jesus Christ the Deliverer Full Gospel Church na matatagpuan sa C. Mercado Street, Tuktukan, Giginto, Bulacan. At special announcement, tayo po ay magdiriwang ng ika-26 na anibersaryo ng Jesus Christ the Deliverer. Kaya dapat excited tayo sa darating pong October 29. At pag tinanong kayo kung saan gagawin ang ating venue, dito po sa Jesus Christ the Deliverer Central Church. Ang tanong, paano magkakasya yun? Ililibu-libu ang tao. Ginawa po natin 3 service. Isang alas 8:30 ng umaga, ang mga sa Daga Central Church, first and second service, yun ang dadalo sa umaga. Pang central lang po yun. At pang alas 2 ng hapon, pang probinsya ng Bulacan. Lahat ng karatig lugar ng probinsya ng Bulacan, mga bayan-bayan pala, ay pang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. At pang alas 4:30 naman ng hapon, pang national. Mula Baguio hanggang Mindanao, pupunta rito alas 4:30 ng hapon. Kaya po ang mga taga-Giginto, Central Church, ano oras kayo dadalo? Alas 8:30 ng umaga. Hanggang alas 11 po ng tanghali po yun. Are you excited? ilang taon na tayo? 26 years. Praise God. Baga sa binat at dalaga ay binat at dalaga. At purihin ng Panginoon. Amen? Sino maraming pagpapala sa buwan ng Agosto? Lahat tayo sinamahan ng Panginoon sa paglalakbay, paghahanap buhay, pang magmamatrikula ng mga anak sa eskwelahan. Kailan ba pasukan? Pasukan na. At sa lahat na merong mga prayer requests, God answers our prayers. Amen? Ngayon pong umaga ay tayo po magbukas ng salita ng Panginoon. Dito po sa John chapter 10, verse 11. Verse 9. Sorry, verse 9. Sundan na natin ang verse 7. John chapter 10, verse 7 to 10. The book of John, the Gospel of St. John, chapter 10, verse 7 to 10. Siyempre tatayo ulit tayo bilang paggalang salita ng Panginoon. Amen? Ayan. Yung mga walang dalang Biblia, exempted po kayo. Hindi ko alam kung bakit hindi kayo nagdala ng Biblia. Yung mga may dalang Bible, mga nanonood sa bahay, magbukas din po kayo ng salita ng Panginoon. John chapter 10, verse 7 to 10. Shall we read? Then Jesus said to them again, Most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. All who ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. Verse 9, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Verse 10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life, that they may have it more abundantly. May God bless upon the reading of His word today. Please be seated. Reminder sa ating lahat, ang araw na linggo ay araw ng panambahan. 6 days to work, 6 na araw ang tao nagkakandara pa sa paghahanap buhay sapagkat yun ay regalo ng Diyos sa atin, yung strength, katalinuhan, para meron tayong makain, meron tayong gusto ng Diyos tayo pagpalain. Pero binigyan ng Diyos ng papintong araw ang tao to rest a while. Ang rest sa mga Kristiyano ay worship day. Sa ibang bansa, pagka sa taga-Israel ka, ang araw ng panambahan
ay araw ng Sabado. Pagka ikaw naman ay nasa Middle East, sa Muslim na country, ay araw ng Biyernes. Iba po ay ginawa na ring linggo. Kaya sa mga katulad natin ngayon, ang araw ng linggo'y mahalaga sa puso ng Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, when 2 or 3 gather in my name, there am I in the midst of them. Ito ang tawag dito ay fellowship, sapagat we are listening to the Word of God. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kahit ang salita ng Diyos, paulit-ulit yan, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Ang mga tao nagmamahal sa Diyos, nakikinig ng kanyang salita. Amen? At sabi ng Bible sa John 6:63, the word that speak unto you, they are spirit and they are life. Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out from the mouth of God. Ang tao ay binubuo ng tatlo, katawan, ano susunod? Kaluluwa at espiritu. Ang ating katawang panlupa, ang pagkain yan ay tapsilog. Tapa, sinangag, itlog. Lonsilog, longganisa, itlog, sinangag. Sino na nag-amusal dito? Iba naman ay pansilog, pandesal, sinangag, itlog. Sino dito nag-amusal na talaga? Ba't di kayo maka-amen? Iyan ang pagkain ng ating katawan. Pero ang pagkain ng ating kaluluwa ay salita ng Diyos. Kaya narito tayo ngayon para mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, you are blessed today. Amen. At our topic for today is no other than, pakilagay mo nga dyan, open doors for us. Ayan. Sino nananampalataya, lahat ng dumalo dito ay bubuksan ng Diyos ang mga pintuan ng pagpapala. Yung papalakpak, nakabukas na ang pintuan ng pagpapala. Ayan. This is a prophetic message to all of us, sa lahat ng mga taga JCTD family at sa mga nanonood ngayon. Sapagkat sa Bible, merong kalendaryo ang mundo. Ang isa ay Hebrew calendars at Gregorian calendar. Sa Gregorian calendar, we are now 2023. Ang tapos niyan sa December 31. Ang papasukin ngayon ay 2024 sa susunod na taon. Pero sa Jewish calendar ay magpapasimula na ang tinatawag na 2024. Ang tawag sa kanila ay, ang kanilang year ay 3,784. Ang mundong ito. 3,784. At sa bawat numero ay merong ibig sabihin. Ang New Year sa Israel ay September 15, 16, 17. Yun po ang New Year. At bago i-celebrate ito, ay may kahulugan sa langit at sa lupa, sa puso ng Diyos. Ang numero ay napakahalaga. At ang number na yan, 3784, ay tinatawag na 4 in the Hebrew language, o word ay dalet. Sabi natin dalet. Ibig sabihin door. Panahon to ng pintuan sa mga Kristiyano, tinaytilang ko itong open door. At ang Diyos sa panahong ito ay maraming bubuksan na pintuan para sa iyo at para sa akin. Ang mahalaga, kaya nating kunin ng revelation ngayong umagang ito kung paano tuloy-tuloy ang bukas ang langit sa ating lahat, bukas ang pintuan ng pagpapala, mga opportunity sa ating lahat. And I declare to all of you today that God will open many doors of blessings in our life starting today, the month of September, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. At kapag yan ay para sa iyo, sabihin mo, sumigaw ka na malakas na Amen. Pumalakpak ka rin na malakas. Hallelujah.
Ngayon, sino itong tinatawag na pintuan? Dito sa John chapter 10, verse 7, then Jesus said to them again, most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. And whoever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Una, si Jesucristo po'y ang tinatawag na pintuan. Hindi iglesia, hindi simbahan, kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya mismo yung tinatawag na I am the door. At bago ka pumasok sa bahay na may bahay, papasok ka muna sa bintana. Amen? Saan ka papasok? Pintuan. At bago ka pumasok doon, kailangan, number one, kilala ka. Kapag hindi ka kakilala at pumasok ka doon, ano tawag doon? Thieves and robbers. Magnanakaw at hindi ko alam kung ano tawag doon. Ang sabi ng Bible, I am the door. Ako ang pintuan. At ang sabi ng verse 9, if anyone enters by me, sino man, babae, lalaki, matanda, bata, anuman ang reliyon, anuman ang katayuan sa buhay, I am the door. Verse 9. Basahin niya natin lahat. 1, 2, ready, go. Lahat ng nagkonekta kay Hesukristo, nagbigay ng buhay sa Panginoong Hesukristo, ay binigyan ng tinatawag na kaligtasan. Buhay na walang hanggan, eternal life. Kaya yung katabi mo, iyan ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Because our names are written in the book of life. Amen. At ang sabi pa dito, and he will go in and out and find pasture. Saan man siya pumaroon, lumabas at pasok, makakasumpong ng tinatawag na sariwang pastulan. Kaya ang mga anak ng Diyos, hinahabol ng pagpapala. Amen? Bakit? Sapagkat yung Diyos na may gawa ng langit at lupa, kasama natin. Hindi tayo pumasok sa isang, sabi ng mga ibang reliyon, pag pumasok ka sa aming pintuan, ikaw ay maliligtas. Sabi ko, nung unang panahon ni Tandang Noah, wala pang iglesia, wala pang tinatawag na church building. Sila'y naligtas na panahon ng Panginoong Hesukristo. Wala pa noon. Kaya ang kaligtasan ng tao ay masusumpungan natin sa ating Panginoong Hesukristo. At kapag tayo'y ligtas na, dapat masasaya na tayo. Amen. Ang mga problema, mga suliranin, kabigatan sa daigdig na ito, ay dumadaan lang tayo dyan. Hindi ka pinag-i-stay ng Diyos dyan. Ang sabi ng Bible, you will go in and out and find what? Pasture. Sino dito masaya nung nakakilala sa Panginoon? At sasabihin ko sa inyo, lahat ng nasa Diyos, bukas ang pintuan ngayong umagang ito. Say hallelujah! At itong buwan ng Setyembre, Oktubre, Nobyembre, ano susunod? Christmas. Ano susunod sa Disyembre? Lubi-lubi. Masaya ang araw natin, masaya ang buwan natin, sapagkat nakasumpong tayo ng tinatawag na fine pasture. Hindi masusumpungan ng kaligayahan sa mundo.
Walang kaligayahan. Panandalian lang yan. Pero ang tunay na kaligayahan ng tao, kay Jesus nagmumula. Say hallelujah. Ano sabi ng John 16:33? In the world, you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Kung hindi man mapunta sa iyo ang isang bagay sa mga panandaliang oras at panahon, in God's due time, He will give it to you. Say hallelujah. Ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Why? Sapagkat ang sabi ng Bible sa John chapter 10 verse 10, I am come that you may have life, that you may have it more abundantly. Another verse ng doon, Isaiah 22 verse 22. Number 1, Jesus Christ, our Lord, He is the door Himself. Isaiah 22 verse 22. The key of the house of David, I will lay on his shoulder. So he shall open, and no one shall shut. And he shall shut, no one shall open. Kapag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, tuloy-tuloy ang pagpapala sa buhay mo. Kapag ang Diyos nagbukas ng pintuan ng pagpapala sa ating lahat, impyerno man, tao man, pagsubok at suliranin, walang pwede magsara. Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Sa pamilya natin, sa gabi, sino nagsasara ng pintuan? Di ba yung may-ari ng pintuan? Nung bahay? Amen? Sa loob ng bahay natin, sino dito may bahay? May bahay. Sino dito may bahay na may pintuan? Aba, siyempre. Di ba? Ang una niya i-secure, pintuan, bintana. Amen. Yung iba kaya hindi nakakadalo ng linggo. Baka daw may mawalan sa bahay nila. Ang tanong ko, ano ba mawawala sa bahay mo? Sa pintuan, sa bahay natin, merong susi, tama ba? Pagka ikaw umalis ng bahay, ilalak mo. At bago ka pumasok ulit, pabalik, merong susi. At ang susi na yan ay pinagkaloob sa ating lahat para buksan ang pintuan ng pagpapala sa kalangitan. Amen. Sino dito merong kwarto pang mag-asawa lang? Sino dito merong kwarto magkahiwalay ang mag-asawa? Mamaya ipagpe-pray ko. Doon sa kwarto ng magulang, nandyan lahat ng kayamanan. Wala itong umiin. Basta kwarto na mag-asawa yan, kung saan-saan nakalagay ang kayamanan. Nandun nasa aparador, sa mga damit, ipit-ipit. Yung mga lalaki nandun sa mga tahilan, kung saan-saan nakasulok doon, nakasoksok. In short, yung kwarto na yon, merong pintuan. Sino lang nakakapasok doon? Siyempre, mga anak. Amen. Ang malakas kumalabit ay mga anak. Kasi merong pintuan yun. Purihin ang Panginoon. Ang sabi ng Bible, the key of the house, pakaging muna, the key of the house of David I will lay on his shoulder. Kapag ang Diyos ang nagbukas sa atin ng lahat ng opportunity ng pagpapala, siguradong bukas. Walang pwedeng magsara niyan. At dinideklara ko sa lahat na nandito, ang mga pintuan ng pagpapala ay nakabukas, hindi pwede isara ng sino man tao sa balat ng lupa. Say hallelujah! Sabi mo nga sa katabi mo, bukas ang langit, bukas ang pintuan ng langit para sa iyo.
starting September, God will do great things and mighty things in your life because God will pour out our blessing from Him. Sino masaya ngayong September? Itong palang buwan ng September na ito ay celebration sa ating lahat. Amen? Open door. Ngayon, mayroong mga pintuan na para bang sarado pa sa atin. Ano gagawin natin? Merong sikreto ang Bible. Number 1, Matthew 7, verse 7 to 8. Pag sarado pintuan ng kwarto ng magulang mo, ano gagawin mo? Eh wala ka naman susi. Basa. Ask, it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, it will be open to you. Pagka sarado pintuan, ano gagawin ng mga anak? Ano gagawin? Hindi lang kumakatok. Sumisigaw pa. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Yan ang sikreto ng langit. Ask, it will be given to you. Humingi ka at ikaw ay, sabi natin, humingi ka at ikaw ay, sino dito pag humingi hindi nagbibigay? Ano tawag sa mga taong ganon? Ha? May karga. Amen? Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Yan ang prinsipyo ng langit. You have not because you ask not. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ano hinihingi ng mga senior citizen? Yung iba hindi, buhok. Meron akong kilalang 2 obispo. Sa kanilang paglilingkod, naubos ang buhok. Nung makita ko isang araw, wow, para mga teenager, may highlight pa. Sabi nila, saan galing yan? Hiningi namin sa Panginoon. It's a miracle. Saan hiniling? Doon, sa Metro Manila. Sila nagpatanim. Magandang lalaki na sila ngayon. Para silang sila Katsupoy, gano'n. Kapag kung ano may hinihiling natin, bahay, lupa, hanap buhay, ang gusto ng Diyos, find pasture. Gusto ng Diyos, masaya tayo lahat. Ayaw ng Diyos tayo nalulungkot. Tingnan niyo yung mga anak niyo. Kapag humihiling at wala kayong maibigay, pag nag-iisa ka, nalulungkot ka eh. Gusto mo maibigay lahat sa Kanya, pero uminsan wala kang magawa. Mga senior citizen, bigyan pa kayo ng Diyos ng 120 years. Kung ayaw mo, 190 na lang. Sino gusto mahaba buhay? Hindi lamang mahaba buhay, malusog ng pangangatawan. Sabihin mo sa katabi, bawal magkasakit. Amen? Nahihiling naman, Diyos ko, bigyan mo po ako ng kalusugan at maganang pagkain. Sino dito masarap kumain? Yung iba nga, kahit wala makain, sarap na sarap eh. Alam mo, pati maganang pagkain, hinihiling sa Panginoon. Say hallelujah! Sino dito gustong mga binatang dalaga, gustong magpakasal na? Humiling kayo sa magulang nyo. Amen? Ask, and it will be given to you. Yan ang prinsipyo ng Bible. Humanap ka, at ikaw ay makakasumpong. Kapag wala isang bagay sa iyo, pwede naman pagkakataon ikaw ay pinapahanap ng Diyos. Humanap ka ng mga koneksyon. Humanap ka ng paraan. God will give you somebody to help you. Amen. Ang tawag diyan, divine connection. Say hallelujah. Ulitin natin. Sa loob ng bahay, halimbawa, yung mga misis,
nawala hikaw nyo. Isang pares yan, di ba? Nawala yung isa. Hindi nyo alam kung saan nahulog. Hahanapin nyo, hindi. Yung iba hindi na hinahanap. Bakit? Swarovski. Pero kapag ginto, mamahalin, hahanapin ba? Hindi. Ganon din tayo. Hinahanap tayo ng Diyos eh. Ikaw ay nasumpungan ng Diyos. Dating nasa barkada ka, nasa inuman ka, kung saan-saan ginugugol mo panahon mo sa ibang tao, hinahanap ka ng Diyos para magkaroon ka ng kapayapaan, maganda buhay mo, maiparanas mo sa anak mo yung iyong kabutihan bilang isang magulang. Kaya tayo mayroong peace of mind. Pero sa atin din, pagka tayo may nawawala sa buhay natin, seek and you shall find. Say hallelujah. And knock. Ano pangatlo? Knock and will be open to you. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Lahat ng kinatok natin na pintuan ng langit sa mga nakalipas na panahon, bukas na ngayon. Ay, hindi na intindihan yata. Lahat ng pintuan na ating kinatok nung unang panahon, bukas na ang langit sa ating lahat. Sabihin mo sa katayo, congratulations. Amen. Bukas ang langit. At huwag tayo mahihiya pagka tayo lumalapit sa Diyos. Anak tayo ng Diyos. Lahat ng kayamanan ng langit ay para sa atin. Pangalawang verse. Ano dapat gawin? Sa Isaiah 45, 1-3. Number 2. Isaiah 45, 1-3. Pakilagay yung verse na yan. Isaiah 45, 1-3. Basahin natin lahat. Thus says the Lord to His anointed, to Cyrus, whose right hand I have held, to subdue nations before Him and loose the armor of kings, to open before Him the double doors, to the gates will not be shut. Alright, tingin kayo din sa verse na yan. Balik muna sa verse 1. Thus says the Lord to His anointed. Number 2 ingredient. So that God will open the doors for us. You must be anointed. It's not by might nor by power, but by the Spirit, said the Lord of hosts. Dahil ikaw ay anointed, nilangisan ng Diyos, walang struggle sa buhay natin. The blessings of God brings wealth and there is no sorrow with it. Proverbs 10:22. Ang pagpapala ng Diyos ay talagang ikaw ay payayamanin ng Diyos at wala itong kabalisahan sa buhay natin. And all of us, after we accepted Jesus Christ as Lord and Savior, whether you like it or not, you are anointed. Sabihin mo sa katabi, nilangisan ka ng Panginoon. Tingnan mo, mukhang may langis ba? Huh? You are anointed. Thus says the Lord. Sabi ng Panginoon, you are anointed to Cyrus. Si Cyrus ay isang heathen, isang hentil. Pero ginagamit ng Panginoon. Ang Diyos, the Lord commanded the blessings toward us. Kahit ang believer, gagamitin ng Diyos para ikaw ay buksan ng pintuan ng pagpapala sa iyo. Say hallelujah. Whose right hand I have held, to subdue nations before Him and to loose the armor of kings. And what? To open before Him the double doors. The month of September is an open door for us. Maraming binubuksan na pintuan ng pagpapala ang Diyos sa ating lahat. Pati mga tao ay gagamitin ng Diyos para ikaw ay pagpalain. Say hallelujah. Ang sabi ng Bible, to open, basahin natin, to open before Him the double doors. Sino lang gumagamit ng double door? Di ba ang mga mayayaman? Pagka ikaw ay mahirap, taga-probinsya, ang tawag doon, tarangkahan.
Amen. Kawa-kawayan lang ang pintuan. Okay na. At saka may tarpaulin na picture ni Bishop Ted doon sa unahan. Pero kapag ikaw'y pumasok sa mga gate na malalaki, double doors, ang tawag dyan, mga mayayaman. Tingnan niyo yung gate natin dyan. Ilan ang gate dyan? Anong dalawa? 3. Marunong ba kayong magbilang? Isang malaking mahabang double doors, right? At meron pang isa. Di ba napakaluwang ng lupa eh? Mga kapatid, ang ibig sabihin niya, ang pinapasok natin ngayong araw nito, ngayong panahong ito, ay pinakamayamang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Yung trono ng pagpapala ay bukas na bukas sa mga anak ng Diyos sa mga sandaling ito. Hallelujah! Ngayon, meron mga pintuan, nag-automatic. Sino dito napunta sa mall pagpasok doon nauntog? Nung bago-bago ako kay Pastora Lily, no, kami nakatira sa Violeta. Akalaan nyo ba ako yung inampun ng asawa ko? Puro salamin. Hindi ako sanay sa salamin paglabas ko doon sa may tere, boom! Akala ko bukas, salamin pala. From di. Alam mo, sa Diyos ganun din. Pag ikaw anointed, may automatic anointing na bumubukas ang pintuan ng pagpapala para sa iyo. Hindi ka mag-i-struggle Sabi mo sa katabi mo, relax lang. Sabi mo, be cool. Ano? Taga Bicol? Cool lang ang buhay ng tao. Sabi ni Jesus, my yoke is easy and my burden is light. Pag ang Diyos nagbukas ng pintuan, no one can shut. Walang pwede magsara. Amen! Tingnan mo yung katabi mo. Bless na bless. Tingnan mo yung katabi mo. Bless na bless. Bakit? Nagbukas ang Diyos ng pintuan sa buhay mo. Say hallelujah. So to open before Him the double doors so that the gates will not be what? Shut. Ibig sabihin, welcome na welcome ka sa isang lugar na yon. During COVID time, sino dito mga nagsara ng mga gates during COVID? Sabi mo sa sarili mo, walang pwedeng pumasok dito, baka makahawa. Sabi ko sa mga tauhan natin dito, bawal din ang pumasok. Di ba, wala tayong service minsan. Bawal ka ako dito pumasok. Ako, Bishop, kailangan ko mahabang buhay. Bawal magkasakit. May tatawagin dalawa. Yung ating mga tauhan dito. Bishop, may tauho dito. Di ba sabi ko sa inyo, bawal magpapasok ng tao. Boss, may dalawang tithes and offering. Ay, walang virus yan, papasukin niyo. Open the gates. Minsan may dalang pagkain, may dalang ulam. Buti pa nung COVID may nagdadala Oo. Nakakalata ako sa inyo. Sabi ko, Lord, ibalik mo ba? Mga kapatid, sa langit, bukas ang langit sa ating lahat. Amen. Walang pwede magsara ng langit para sa iyo at para sa akin, sa ating lahat. Anak tayo ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Tuloy natin. Isaiah 43 verse 2. Isaiah 43 verse 2. 45, sorry. Let's go back to that verse. Isaiah 45 verse 2. I will go before you. Okay, yan lang salita na yan napakaganda One word is enough to the wise man. Kapag ikaw ay matalino, sinabi ng Diyos, revelation sa iyo, sasamahan kita, anak. I will go before you and make the crooked places straight. And I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. Verse 3. Ito yung nabasa na natin ito matagal I will give you what? The treasures of darkness.
Kaya expect it, believe it for this month of September. God will give the treasure of darkness and hidden riches of secret places. Para sa hindi nakakarinig ngayon, di ba meron akong nakamit na isang Singaporean Chinese. Yung bibili ng upuan natin, lagi ko ina-announce dito. Ako naman, puro daldal lang naman. I believe in declaration. Bibili tayo ng silya sa China at ang bibiling ko ay customize. Pag sinabing customize, kung ano gusto mo, palalagyan ko na kapag may natutulog na kaupo, gumagalaw na gano'n. At hindi lamang ngayon, meron pang pumipisik sa may mata, diretso sa mata. Pako-customize ka. At yung mga ayaw magbigay na ikapo, nag-automatic, may sumusunod sa puwit. Kakaganon ko. Because there is power in declaration. The word 3784, the word 80 means pay, means mouth. This is a decade of confession. This is a decade of declaration. Because what you confess, you possess it. Lagi ko sinasabi sa preaching, kahit minsan natatawa kayo, paulit-ulit. Because sabagat ang mga senior citizen, minsan makukulit, paulit-ulit. Amen? Sabi nung may-ari, sabi sa akin ng Chinese. Nag-text na naman isang araw. Bishop Ted, we will go to China. January 10 to 14 with your wife at isa pa. Dadaling ko kayo doon sa China. Mamimili ka ng mga silya, 5,000 seats. O orderin natin pati mga lights. Sagot ko na yan. Wala ba kayong kamay doon? Oh. Sino may gawa nun? Diyos. Sabi ng verse 2, I will go before you. Sasamahan kita. Kung hindi Diyos ang may gawa nun, hindi magagawa ng sino man tao yun. Dahil ang tao laging nakaganon. Taas nga dalawang kamay. Close, close, open, close, open, open. Di ba? Ganyan tayo sa Panginoon. Ang mga taga rito, puro open ang kamay. Sapagkat alam natin, ang tikom na kamay, lalong naghihirap. Subalit ang bukas ng kamay, lalong yumayaman. Kaya ikaw, ako, laging bukas ang kamay. Sabi mo sa katabi, oo nga. Amen? Nung nakaraan, ewan ko, wag sanang, ito'y announcement lang naman, nakita ko naman sa YouTube, pinasarado ang palabigasan dyan sa may Balagtas. Balagtas yun, Bukawi. Bukawi. Ano dahilan? Hoarding. At nagalit ang mga tao. Ang dami-dami palang mga bigas. Nung makita kayo, nagkaroon akong revelation din. Sa langit pala, nagagalit din pala ang Diyos kapag tayo mayroong hoarding. Yung ating mga kamay, nag-hoard. Tinatago natin ang lahat ng gusto ng Diyos para sa buhay natin. Pag inutusan tayo ng Diyos, give, give. Say hallelujah. Kaya in the last day, sabi ng Bible, I will open the doors, bubuksan ko ang pintuan, and God will give you the treasures of darkness. Ang tawag yan, the wealth of the wicked will transfer to the righteous people. Yun yun sa mga wicked. Pero sa mga anak ng Diyos, lalo silang pagpapalain ng Panginoon. And you become the end-time financier of God's kingdom in the last days. Pumalakpak na malakas yung mga pinagpala ng Panginoon. I will give you the treasures of darkness. Marami palang kayamanan na nandyan lang. Ang pera, ang tawag diyang currency. Di ba? Currency. Karen. Talagang umaano yan. Humahanap ng pupuntahan. Kanino kaya pupunta yan, mga yan? Sabihin mo sa katabi mo, sa akin papunta yun. Yung mga tutulog-tulog sa pansitan, bahala kayo. I will give you the treasures of darkness
and hidden riches of secret places. Kaya pag araw ng linggo, huwag mo hanapin ang mga pagpapala. Hayaan mo yung mag-stay muna mga pagpapalang yan. Sambahin muna natin ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Siya yung nagpapayaman. Amen? Yung nakiramay nga ako sa patay kay Konsehal Ricky na isang araw. May naupo sa tabi ko. Namarites ako. Sabi ko, ano yung marites niyo? Ikaw raw sobra yaman mo na raw. Naku po, totoo po yan. Magandang marites yan. Ano ho sabi? Ikaw rin nagpapayaman. Hindi, pakisabi niyo uli doon sa nagsabi. Hindi po ako nagpapayaman. Ang Diyos ko po ang nagpapayaman sa amin. Yan ang sasabihin niyo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi, ang Diyos ang nagpapayaman sa iyo. Ano ba, malay ko sa pagpapayaman? Minsan sumali nga kami dun sa, ganon. Ano yun? 1, 2. Ano tawag doon? Networking. Sumabog ang networking dahil sa akin. Hindi ako, dun Wala tayong anointing sa ganon. Ang anointing ko, sabi sa akin sa Singapore, ano ho ba hanap buhay nyo? Ako kakoy may langisan Naku, napakayaman nyo pala, Eka. Ano ba? Punta ako sa toilet, tawa ako ng tawa. Hindi niya alam, anointing oil yun. Ano sabi ni Pedro? Ano sabi ni San Pablo? Ako'y walang-wala, pero kami ang nagpapayaman. Amen? Because of the anointing, because of our God who gave us wealth. Deuteronomy 8:18. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. At sinasabi ko sa inyo ngayong araw na ito, lahat ng mga nakatagong kayamanan, papunta na sa inyo ngayong araw na ito. Yung mananampalataya, pumalakpak na malakas sumigaw ng hallelujah! Maraming pabor ang Diyos sa atin. Amen! Anak ka ng Diyos. Anak tayo ng Panginoon. Naalala ko yung matandang panganay nung, di ba meron prodigal son. Yung isang bunso, membro ng pasaway group. Di, lumayas. Nagkanda hirap-hirap. Alam natin istorya, Luke 15. Nung bumalik na, naalala niya sarili niya, mayaman siya, may tatay siya, mayaman. Malayo pa lang. Siyempre, ama ka, hindi mo matiis ang iyong anak. Kaya nung pauwi na, sinalubong doon sa may krus giginto. Amen? Amen? So, nung nasa lubong na, sabi sa mga katulong, alam mo, nung unang panahon, kapag may katulong ka, mayaman ka So, ipaghanda ng guya, bili ng damit, Louis Vuitton yata yung damit na nabili, tsaka sapatos. Lahat na magaganda. Nagkaroon ng kasiyahan. Meron siyang matandang kapatid, kuya. Nako, yung kuya, nagselos, nagtampo. Pinuntahan yung ama, sabi nung sa ama, tatay, daddy, ama ko, itong anak, kapatid kong ito, nilustay na lahat. Kinuha na lahat ng ating ari-arian. Ngayon pinaghanda mo pa, etc. Ang sabi nung ama, samantala, ito ba, bago sabihin ng ama, samantala ako, hindi mo wala ako napagpatay ng Peking duck. Nabigyan mo wala ako ng crispy pata. Kaya hindi mo wala ako napakain sa Heaven's Blend Cafe. Samantala, alam mo, sabi ng ama, napakaganda. Pakilagay nga sa Luke. Bago tayo magtawas, tutuloy ko itong katuroan to. Luke 15:31. Ito napakaganda verse na hindi ko makalimutan. Dahil tayo mga anak ng Diyos. Luke chapter 15, the Gospel of St. Luke 15 verse 31. Everybody read please. And he said to him, Son, you are always with me, and all that I have is yours.
Mga kapatid, ba't ka pumapayag na ikaw ay talunan? Nagmumukmuk ka sa isang tabi. Hindi mo ba alam, ikaw ay anak ng Diyos? Tayo anak ng Diyos. Ang sabi ng Ama sa kanya, alam mo ba anak? Ikaw ay lagi kitang kasama. You are always with me. Lahat ng akin ay iyo. Ang langit ay napakayaman. Lahat ng papapalay nandito sa mundong ibaba. Ang problema sa mga anak ng Diyos. Hosea 4:6, my people are being perished because of lack of knowledge. Pag binuksan mo ang iyong spiritual eyes at ikaw ay tumayo sa pangako ng Diyos, lahat ng pagpapala ay para sa atin. 2,000 years ago, Jesus died on the cross. Ginawa niya na lahat para sa ating lahat. Para tayo, ikaw at ako, ay magkaroon ng tunay na buhay at buhay na may kasaganaan. Say hallelujah. Sabihin nga natin sa Panginoon, taas nga dalawang kamay. Lord, ako naman, sa banda rito uli, lahat ng pagpapala ng langit ay para sa akin. Receive it in Jesus' name. Magmamanifest yan sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya ang buwan ng Setyembre ay open doors for us. Bukas ang pintuan sa iyo at sa ating lahat. At hindi lamang bukas ang doors of blessings, doors of opportunity, doors of salvation. Yung pintuan ng kaligtasan ng pamilya mo, bubuksan ng Diyos. Bago man lang mag-rapture, makakilala sa Panginoon Diyos ang iyong pamilya, pamilya nating lahat, for the glory of His name's sake. Amen? Palakpakan natin ulit. Panginoon, tumayo tayo lahat. Amen. Naalala ko si Paul and Silas sa Acts 16. Nung sila'y nakulong, ano ginawa nila? Nabuksan ang pintuan nung jail, nung prison. Yung gate na yun nabuksan nung sila'y umawit sa Panginoon. Kung tayo pa ay may problema at suliranin, para ba sinasabi natin, Lord, para bang sarado ang langit sa akin? Kumato ka at ikaw ay pagbubuksan ng Panginoon. Amen? Umawit ka. Umawit si Paul and Silas during midnight. Bumaba ang anghel galing sa langit. Binuksan ang mga bakal at nakakandadong bakal, kandadong pintuan, iyon ay nabuksan. God inhabits the praises of God's people. Hindi ko alam anong mga pintuan ang bubuksan ng Diyos sa buhay niyo. But I believe 100% may bubuksan ng Diyos na opportunity sa buhay niyo lahat. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa nakita ng mata, narinig ng tenga. O pumasok sa puso ng mga tao nagmamahal sa Kanya, mga hinahanda ng Diyos na nagmahal sa Kanya. May hinahanda ng Diyos magagandang bagay sa ating lahat. Close your eyes and bow your heads, please. The goodness of God is coming on your way. Ang pagpapala, ang kabutihan ng Diyos ay pinagkakalob sa iyo ngayong araw na ito. Kung hindi niya pinagkait si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ibinigay para sa ating lahat, gaano pa kaya ang mga hinihingi natin, kalakip ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ang sabi ng Bible sa John 10 verse 9, I am the door. Those who come to me, I will save. I will save them. And find pasture, makakasumpong ng sariwang pastulan. Ayon ng Diyos, ikaw ay nalulungkot. Marami kang kabagabagan sa buhay. Oh, Jesus, the Son of God, bless your people today. Buksan mo ang mga nakandadong pintuan para sa buhay ng iyong mga anak as individual, sa kanilang kabuhayan, sa kanilang pamilya.
Jesus, we welcome your presence today. Sa lahat ng mga nanonood ngayon sa FB live streaming, O Panginoon, thank you. The Lord is our shepherd, we shall not want. We give you praise, we give you glory today. Awitan natin ang Panginoon sandali, the goodness of God. Come on, lift your hands, close your eyes, and bow your heads, please. Ayan natin, para tayo si Pablo at si Silas. Nung umawit sa Panginoon, nabuksan ang pintuan. Hallelujah. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. The Son, know you as a Father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Everybody sing it to our Lord Jesus Christ. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Lord, you are so faithful to all of us today. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Habang ikaw ay nakayuko nakabigin, ano mang naalala mo na para bang sarado ang pintuan sa buhay mo, sabihin mo sa ating Ama sa langit, sa pangalan ni Kristo Jesus. Ikaw ay anak ng Diyos. You are special. You are special to God in Christ Jesus. We are His workmanship, created in Christ Jesus. Jesus died for you. He rose again from the dead. Kagalingan sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa iyong buhay personal.
Hallelujah, hallelujah. At ang Diyos kapag nagbukas ng pintuan, walang sino ang pwede magsara sa buhay natin. Yes. Sige, sabihin mo sa Ama sa Langit sa pangalan ni Jesus. Inda makali karabashikalabahandо robosuk ribindalabahanda. Urabakia rabasikarabahando suryando lalabahaya. Yes, Lord. Habang ikaw ay nakayuko nakabiking, yes, Lord, Panginoon, utusan mo yung mga anghel din na iminister yung mga anak sa kanilang kabuhayan. Command the blessing to come forth right now in the name of Jesus, right now in the name of the Lord. Yes, kapatid kaibigan, matagal ka nang humihiling sa Panginoon. Ngayon ang panahon. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Believe it in your spirit. Believe it, believe it. Oh, the goodness of God will come to you. Yes, sing it, choir. Hallelujah. The goodness of the Lord. Yes, something good is going to happen to you today. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. So your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after. Lord, anoint your people today. Release anointing right now in the name of Jesus. Release anointing right now to break every yoke of bondage in their lives. Librahando shikliberahanda rabahaya. The favor of the Lord be upon you. The favor of the Lord be upon you in the name of Jesus Christ, the Son of God. It's running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down. Yes, kayong mga nanonood sa FB live streaming, receive. Receive the favor of the Lord in your life in the name of the Lord. Yes, Lord. It's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath That I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been Salamat po sa mga saradong pintuan na pinagbubuksan mo ngayong araw na ito. Kapatid kaibigan, parang dati sa buhay may parang sarado ang pintuan, pero ngayong araw na ito binuksan ng Diyos uli. Ang pintuan ng pagpapala, opportunity to serve the Lord sa iyong kabuhayan, sa iyong pamilya. Receive it, believe it. Hallelujah! Ang Diyos ang sumasama sa atin in the name of Jesus. Lord, thank you. Buksan mo ang pintuan ng kaligtasan sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga hipag, mga bayaw, at sa kanilang pamilya. Buksan mo ang pintuan ng kaligtasan in the name of Jesus. Kayo mga naghahanap buhay, God will open many doors for your businesses. Receive it in the name of Jesus. In the masikalabakia rabasikarabahanda. Buksan mo, Panginoon, sa iyong paglilingkod, kapatid kaibigan, para mo sinasabi mo parang sarado. Hindi, kapatid. Hallelujah. Ang Diyos ang nagbubukas ng pintuan para sa buhay mo. In Jesus' mighty name. Panginoon, salamat po ng marami ngayong araw na ito. Nagpapasalamat kami sapagkat meron kaming Diyos na tunay. He is our door. Oh, we love you, we adore you, at kami po ay pinagpala mo ngayong araw na ito.
We thank you, we bless you. In Jesus' most precious name this we pray. Lahat magsabi ng Amen, Amen. Pakisabi mo sa katabi mo, congratulations. The door is open for you. The doors of blessings is open for you. Hallelujah. Amen. You may be seated for a while. At bago tayo magtapos sa panalangin, ipag-pray na rin natin yung mga sino nagdiwang ng kaarawan dito nung buwan ng Agosto. Aliho kayo dito sa lugar na ito. Pagpe-pray kayo ni Pastor Lily, maregaluhan lang namin kayo ng birthday song at saka panalangin. Sige, lahat na nagdiwang ng kaarawan ng Agosto, come here at the front. We want to pray for you. At kayo din po mga nanonood, birthday nyo, happy birthday. Hallelujah. Sige, halika kayo dito, halika kayo. Ayan. Ayan. Makigalak tayo sa mga nagagalak. Amen? Sabihin natin, magalak tayo sa mga nagagalak. At makikain tayo sa may birthday. Praise God. Awitan natin sila ng birthday song. Choir, sing it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa Tagalog, maligayang bati. Sa iyong pagsilang, pagpalain ka ng Diyos habang nabubuhay. Amen. I call my wife to bless you through prayers. Halika, my dear. Tandaan niyo po itong mga kapatid natin ito, nagdiwang ng kaarawan. Praise God. Sige po, tayo po ay manalangin. Pero bago po tayo manalangin, gusto ko pong ibigay ang verse na ito para po sa ating pong mga nagdiwang ng kaarawan ng month ng August. Sabi po doon sa Psalms 23 verse 6, Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Salamat sa inyong buhay at pagpalain po kayo ng Panginoon at si goodness and mercy ay palagi pong nasa inyo. Happy birthday. Sige po, ituro po natin ang ating mga kamay sa mga nagdiwang. Lord, marami pong salamat sa aking pong mga kapatid na ito na nagdiwang ng kanilang pong kaarawan. Tunay nga, Panginoon, na inaalala namin na Ikaw ang nagbigay ng buhay na walang hanggan sa kanila. Salamat po sa kanilang mga buhay at ang dalangin po namin, bigyan mo po sila ng mahabang buhay, masagana, malusog at pinagpala. At inangkin namin ang 3 John 2, ang Psalms 23 verse 6. At Lord, salamat po ng marami at bigyan mo po sila, Panginoon, ng malusog na pangatawan. Hallelujah. At Lord, bless the work of their hands in the name of Jesus. Lord, anuman po, Panginoon, ang kanilang kahilingan sa kanila pong kaarawan, Ikaw po ang nakakaalam. And let your will be done in the name of Jesus. Marami pong salamat at patuloy, Panginoon, na hallelujah na sila po ay maglingkod sa iyo at patuloy, Panginoon, na maging mas malapit ka sa kanila. Salamat po ng marami at dinideclare ko ang pagpapala spiritual, physical, at financial to come forth in their lives, and the favor of God, even the favor of men, be upon them. In Jesus' name, amen and amen. Thank you. Thank you sa inyo. Tumayo tayo lahat. Everybody stand please. Announcement sa mga women's net. Meron pala kayong General Fellowship mamayang 1:00 ng hapon sa Prosperity Hall. At ang mga cell group leaders sa pangunan ni Pastor Jojo,
At pangunahan ko rin, alas 3, meron tayong meeting. Yung mga boys lang, pagkatapos ng meeting nyo doon sa Prosperity, meron tayong kapihan mamaya. Alright? Pakikamayan po yung katabi mo, sabi mo, you are blessed today. Praise God. Tayo umawit sa Panginoon as we close in prayer. To God be the glory, to God be the glory. Awitin natin to. Ibalik sa Diyos ang papuri, parangal at kaluwalhatian sa buong buwan ng Agosto na nakalipas. Sabihin natin, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Blessing, honor. To God be the glory in the name of Jesus. For the things He has done with His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory. For the things He has done. Sa iyo po ang papuri, ang kaluwalhatian, pasasalamat ng iyong mga anak sa lugar na ito. Kasama rin po ang mga nanonood sa Japan, sa Kota Kinabalu, sa Norway, sa iba't ibang dako ng daigdig. Sa iyo ang papuri, parangal sa araw na ito at dinideklara ko ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay sumaaming lahat at pagpalain mo kami sa buwan ng Setyembre. Sa mga negosyante, bless the works of their hands. Sa mga estudyante, bigyan mo ng karunungan, kaalaman, at kumpletong pangmatrikula, mga panggastos ng kanilang pag-aaral. Ang mga naglilingkod sa iyo, balutan mo na indigo, bigyan ng joy in serving you. At sa amin rin pong paglalakbay sa dating na Miyerkules, anibersaryo ng Jesus Christ the Deliverer Qatar branch, pagpalain mo kami papunta doon sa darating na Miyerkules at ma-celebrate ang ika-13 anibersaryo ng Qatar. Once again, Lord, thank you rin. Pagpalain mo po ang susunod na service, alas 10:30 at magdala ka po ng maraming tao sa lugar ito. To God be the glory. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. God bless you and good day sa inyo lahat.